Samantala maunlad ang lipunan kung maunlad ang kababaihan. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa UN Headquarters. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Pagkakapantay-pantay ng karapatan lalo na sa mga kababaihan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women sa United Nations Headquarters sa New York. Dito kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa komunidad, pati na anya sa pag-unlad ng isang estado. Kaya bukod sa usapin ng pag-unlad o paglago ng ekonomiya, marapat lamang anya na isaalang-alang kung kumusta na ang kalagayan ng mga kababaihan. If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Punto pa ng Presidente na sa makabagong panahon, patuloy na pinatutunayan ng mga Pilipinong kababaihan ang kakayahan nila sa iba-ibang aspeto, gaya ng mataas na posisyon sa gobyerno, sa negosyo, edukasyon, maging sa sektor ng kalusugan. Nagpapatuloy anya ang kanilang ambag para hubugin ang demokrasya at ekonomiya. Kaya tuloy anya ang ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na palakasin pa ang kakayahan ng kababaihan. Our country has worked consistently to translate this belief into policy, strengthening protections for women, expanding opportunities for education and employment, and promoting women's leadership across all sectors of society. Gayunman batid ng Pangulo ang katotohanang may ilang kababaihan pa rin sa mundo ang patuloy na hindi nakakakuha ng pantay na oportunidad. May ilan anyang nakararanas ng diskriminasyon, pati na karahasan. Bagay na dapat anyang tugunan sa lalong madaling panahon. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Economic empowerment is equally essential. Women must have access to employment, to finance, to entrepreneurship, and to leadership. Societies that fully include women in economic life are not only more just, they are stronger, they are more resilient. And we must remain united in confronting violence against women in all its forms. Violence erodes dignity, weakens communities, and undermines the very foundations of our justice. Punto pa niya na dapat nang itigil ang paglilimita sa mga oportunidad sa mga kababaihan at sinabing makakamit hindi lamang sa pagpapalit ng polisiya, kundi pagbabago sa kultura. Sa huli, sinabi ng Presidente na dapat maging parte ang mga kababaihan sa pagresolba sa mga kasalukuyang hamon sa mundo at handaan niya ang Pilipinas para isulong ang adhikaing ito. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.